6:35. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang programang Dos Kumpanieras at kami po ang inyong mga makakasama tonight, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Dalawang tulog pa, Attorney Cam, bago ang swelday. Oo, pero medyo pecha de peligro. Pecha de peligro. Oo. Pero meron tayong good news, Attorney Cam, dahil bukas po magkakaroon ng price adjustment. Actually, rollback dahil magkakaroon po ng 2 piso kada litrong rollback sa presyo ng gasolina, 50 sentimos sa kada litro ng diesel at 85 centavos sa kada litro ng kerosene. Yes! Magandang balita yan, Attorney Cam. Dos Kumpanieras. At sana dahil magandang balita yan, ay tuloy-tuloy ang mga pag-rollback at tuloy-tuloy na din ang mga good news sa anumang aspeto ng ating buhay. Nakikita ko yung mga panyera nung weekend. Nagpapagas, mga 300 lang, 500. Eksakto, sabi ko, eksakto hanggang 2 araw. Bukas na kayo magpakarga dahil bukas po ng alas 6 ng umaga, usually ang implementation ng rollback. Dos Kumpanieras. Anyway, kumusta po ang nagdaang weekend? Ngayon, Attorney Cam, medyo umulan. Kaninang hapon, kumukulog, kumikidlat. Ewan ko lang sa inyong lugar. Pero dito po sa amin, medyo umambon, Attorney Cam. Kaya lang, syempre, hindi niya naibsan ng init dahil sumingaw lang ang napakainit na naipon kanina na maghapon dahil sobrang init ng panahon. Anyway, mainit din po ang ating talakayan dahil ito pong mensahe, ito pong ating talakayan tonight ay batay sa ipinadalang message ni Juno sa aking Instagram account. Pati doon, Attorney Cam. May mga request kasi for topics. So pwede po ninyo kayong mag-request ng mga topics na ganito. At tatalakayin po natin yung question natin, Attorney Cam. Ano nga ba yun? Mapapalayas ba sa bahay kung mana ng asawa niya ang lupang kinatitirikan nito? Yan. Maraming ganyang sitwasyon, Attorney Cam, na halimbawa mga nag-asawa na wala pang naipupundar. Bihira lang na sa atin ang nakakapundar ng talagang maramihan, Attorney Cam. Totoo yan, ang single ka. Oo, dahil syempre kung katulad ka ni Panyera Rina na single at marami na pundar. Wala naman akong pundar. Baka biglang may lumabas dyan na issue. Wala po akong pundar. Anong tawag doon? Dilang anghel ka. Yes. Manifesting. Manifesting. No? Ng maraming grasya. Ayan. At so ang tanong mapapalayas pa kasi kapag ka Attorney Cam nag-asawa, usually may isa dyan or both merong mga natatanggap mula sa magulang o kaya naman ay nabili nila noong single pa, no? Kasi malaking usapin din ito. Never ending ang mga usapin kapag ka pinagtatalakayan or pinag-uusapan ang mga property, especially kapag ka ito ay nabili ng single pa o kaya naman ay minana noong single pa. Dos Kumpanieras. Kaya naman relevant po sa ating talakayan yung tungkol sa anong tawag doon, effectivity ng ating family code EO 209 the Family Code of the Philippines na nag-take effect August 3, 1988. Napakahalaga po ng petsang ito, lalo na kung kayo ay mag-aasawa o nag-asawa na. Dos Kumpanieras. Pangalawa, yung tungkol po doon sa mga mana. Sino nga ba ang nagmamay-ari ng mana? Kung ito ba ay minana mo bago ka ikasal, sino ba ang may-ari nito?
Kung ito ay minana mo noong kayo ay kasal na, sino ang nagmamay-ari ng minana mo? No? May pakialam ba ang asawa mo doon sa mana mo? At syempre, kung halimbawang nagkahiwalay kayo ng asawa mo na wala pa namang basbas ng korte dahil ang paghihiwalay po ng legal ay sa pamamagitan lamang ng korte, paano ang mangyayari sa mga properties ninyo? Especially, Attorney Cam, kapag kaamana yung lupa, pagkatapos ipinatayo ninyong mag-asawa yung bahay. Ayan. Dos Compañeras. May mga case din, Panyera, na ang istorya naman, halimbawa, mana ng magulang, so pinatira muna doon yung isang kapatid. Nung namatay na yung kapatid na yon, abay, pinapalayas na yung asawa. Ayun. Oo, maraming diba? mga ganyang senaryo. Common yan, Attorney Cam, Common na pangyayari, maliban na lamang kung kasing yaman ka ni Admiral Toto Goles. Na walang pakialam. Balita ko ay nagpapamana yan ng mga properties, Attorney Cam. Kaya lalapit tayo dyan kay Admiral Toto Goles. Anyway, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po muna sa ating mga tagapakinig, At pwede po kayong sumali sa ating talakayan 0919-282-6485. Pwede din po kayong magpadala ng inyong mensahe bilang comments sa DZRH TV4K live stream sa YouTube. Attorney Cam and the rest. At syempre sa aming Facebook Live na live po kami ngayon sa DZRH News Facebook, DZRH News Television Facebook, at sa DZRH Dos Compañeras Facebook page. Yes, at syempre welcome po ang inyong mga katanungan. Hanggang sa makakaya po namin ay sasagutin po natin. Dos Compañeras. Okay, paunang konsepto po, yung August 3, 1988, bakit po ito naging napakahalaga para sa mga nag-aasawa, Yung August 3, 1988 po, doon nag-take effect ang ating Family Code of the Philippines. Ito po yung gumagabay sa mga mag-asawa, kanilang mga anak, sa kanilang mga propriedad, mga ari-arian, custody, at kung halimbawa, ipati separation ng properties. Mula kasal hanggang hiwalayan, diba? Hanggang custody, hanggang properties. At even sa kamatayan, Attorney Cam. Diba? Kasi natackle din doon sa ating family code, even the mana, diba? At actually, kahit po kayo ay hindi kasal, kung kayo po ay nakipag-live-in, nakipagsaon, nakisama sa isang tao bilang mag-asawa, gayong hindi naman kayo kasal, kapati kayo ay i-govern nitong mga probisyon ng Family Code. Dos Compañeras. Ngayon, yung August 3, 1988, bakit ito napakahalaga? Kasi po, simula August 3, 1988 onwards, ibig sabihin palapit hanggang ngayon, ang sumasaklaw po sa inyong pagmamay-ari ay tinatawag na Absolute Community of Property. Attorney Cam, sige nga, paki-explain mo nga sa ating mga tagapakinig. Napakaganda nitong Absolute Community of Property. Ibig sabihin, kung wala po kayong prenuptial agreement, wala kayong napagkasundaan kung paano ninyo papangasiwaan ang inyong mga ari-arian, ang effect po niyan, dun po kayo babalik sa Absolute Property of Community, Absolute Community of Property regime. Ibig sabihin, ang pag-aari nyo, nung kayo pa ay single, ayan yung mga nakikinig po ngayon, kung kayo pa ay single, ay magiging pag-aari ninyong mag-asawa na. Ayan. So, magiging dalawa na kayo ang magmamay-ari. At ganoon din sa mga property na maipupundar nyo pa. Ang hindi lang po kasali dito ay yung mga mamanahin o yung mga properties acquired by gratuitous title by one spouse during the marriage. Ibig sabihin, pag kinasal na kayong dalawa at yung isa sa inyo ay nakatanggap ng mana mula sa magulang o kaya naman ay nakatanggap ng regalo, donasyon mula sa kung sino man na generous dyan at sinasabi doon sa deed of donation na ay exclusively, ito ay para lamang kay Attorney Cam, Sarap, ay ibig pong sabihin si Attorney Cam o kayo lamang yung asawa na pinagbigyan lamang ang may kontrol at pagmamay-ari dito sa property na ito acquired by gratuitous title. Dos Compañeras. Ang tanong, ano nga ba ang gratuitous title? Either ito po yung tinanggap ng walang konsiderasyon, walang bayad, maliban sa pagmamahal, ayan, o kaya generosity ng taong nagbibigay, So, yung acquired by gratuitous title, either sa pamamagitan ng pagmamana,
o kaya naman ay sa pamamagitan ng donasyon. No? So tinanggap ninyo ng libre. Dos Compañeras. Dahil po kailangan po na malinaw yung source at ano ang rason ng pagbibigay na ito. Kasi or kanino ito ibinibigay, dahil kung wala pong malinaw na kumbaga ay sinasaad dito, ang pinapalagay ay sa inyo itong dalawang mag-asawa, because it is presumed, generally, pinapalagay na lahat ng mga ari-arian na na-acquire during the marriage ay pagmamay-ari ninyong dalawang mag-asawa. Dos Compañeras. Ayan. So, paano naman yung mga ikinasal bago ang August 3, 1988? Ito naman po yung tinatawag na Attorney Cam. Ito yung tinatawag na conjugal partnership of gains. Yes. Diba? Ibig kong sabihin sa conjugal partnership of gains, lahat lamang ng mga naipundar ninyo during the marriage, yun lamang po ang pagmamay-ari ninyong dalawa. No? Yung napundar ninyo nung kayo single pa, kung sinong nakapundar, yun po ang may-ari. Yung mana noong, yung minana ninyo bago pa kayo ikinasal, kung kayo ay ikinasal bago, mag-August 3, 1988, kung sino nagbana, siya ang nagmamay-ari nito. Dos Compañeras. Ayan. So, bago po tayo magpatuloy, before we pause for commercial, Attorney Cam, we have a Malakas question. Sa mga gusto pong sumali, mag-message na po kayo dahil ang ating katanungan sa ating Malakas online promo, ano ang sumasaklaw sa mga ari-arian ng mga ikinasal na walang prenuptial agreement mula August 3, 1988 onwards. Hanggang ngayon po Yes, so nabanggit na po yan. Pero Attorney Cam, alam mo, palagay ko, bibihira na lang yung August 3, yung before August 3, 1980. Medyo may katandaan na yun. Siguro na wala na kayong mga away noon, diba? 1988, ilang taon pa nga lang tayo nun diba? Kasi nanganak ka na ba noong 1988? Yes, 1987 ako. Nakalimutan yung edad. Dos Compañeras. Anyway, magandang gabi po muna sa lahat mga nanonood sa atin. Nangunguna ngayong gabi, Kenneth Arevalo, Tita Ami Miraflor Garcia, Eduardo Narvaez, at syempre ang ating nagsisilbing online PA, Gael Enriquez. Magandang gabi sa inyo. Gael, napakasarap nung yung pinadala. Salamat. Nag-enjoy talaga kami doon. Si Eco Ferrer, magandang gabi po. Si Nasser Aslima, ayan. Rizaldi Lorenzo, magandang gabi, nanonood sa may Kawayan, Bulacan. Rodel Anasio, Marilu de Guzman, Lolita de Vera, at si Raul Leido. Magandang gabi din sa inyo. Ginoong Ador Cortez sa Kalumpit, Bulacan. Siyempre, Pancho Sabardo Jr., Herminio Villaluz, at Ray Mendoza. Sabi niya, magandang gabi po, Dos Compañeras. Please tell the difference on naming land title Juan de la Cruz and or Maria de la Cruz to Juan de la Cruz, married to Maria de la Cruz. Pag-uusapan po natin yan later on. Magandang question po ito, Ginoong Ray Mendoza, although in the past na-discuss na po natin ito, but i-remind din natin kayo. Magre-review tayo. Okay, Ramel Maluto, magandang gabi dyan sa Guimaras, Irene Almodovar, Evitz Escueta, gayon din si Mami Belen Rivera, Renato C. dyan sa Quezon City, Josephine Garimbao sa Michigan, at syempre nanonood sa atin si Marites Libres Leado, at Tito Phil Cruz, Ronald Tumbaga ng Olongapo City. Sabi niya, napakainit. Magandang gabi din sa iyo, Roxanne Costo at Ligaya Oques, Kim Balbin, Attorney Cam. Federico Bagisi, sabi niya, Happy Mother's Day to all the incredible moms and mother figures. Ganun din po kay Joe Artones, magandang gabi, Sandy Tomol, and si Rodora Jesuitas. Good evening po. Magandang gabi din po sa iyo, Fro Vivita, and syempre Eds Maglakas, si Raul Destacamento, at Wilson Aldea. Magandang gabi and Happy Mother's Day nga po talaga sa mga mothers. Batiin niyo po si Attorney Cam. Huwag niyo na akong isali. Dos Compañeras. At syempre, habang nag-aantay po kami ng inyong mga questions, magpo-pause for commercial muna tayo. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Dito lang po sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dang gabi po ulit, ito pa ang programang Dos Compañeras at kasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. At pinag-uusapan po natin yung Attorney Cam. Ano na nga ba yung question natin? Para sa ating Malakas
online promo. Ano nga bang sumasaklaw sa mga ari-arian ng mga ikinasal na wala pong prenuptial agreement mula August 3, 1988 onwards? Yan. At syempre, tinatalakay po natin ay may koneksyon dyan sa talakayan na yan, dyan sa question na yan, kung mapapalayas ba itong texter natin sa bahay kung mana ng asawa niya ang lupang kinatitirikan nito, no? Kasi nga naman, binanggit na po namin sa inyo ni Attorney Cam, marami talaga ang mga nasa ganitong scenario. Sitwasyon. Yes. Again, no, August 3, 1988, effectivity ng ating family code. At kung wala po kayong prenuptial agreement, ibig sabihin, hindi kayo nagkasundo bago kayo ikasal, ano? Let us highlight the fact na yun pong prenuptial agreement ay nangyayari pre-nup. Ibig sabihin, bago ang kasal. Ayan. So kung wala po, automatic na ang sasaklaw sa inyong mga ari-arian ay ang absolute community of property. What is his is yours. What is yours is his. Or what is hers is yours. What is yours is hers. No? Ang iyo ay akin at ang akin ay iyo na din. Maliban na lamang doon sa mana na tinanggap habang kayo ay kasal na. Kasi pag tinanggap po ninyo ito, no, bago ang inyong kasal, ay ito po ay pagmamay-ari pa din ninyong dalawa. Take note lamang po na ibig pong sabihin ng tinanggap ay kung kailan ninyo ito minana at hindi kung kailan ito binahagi. Dahil, Attorney Cam, ang pagmamana ay nangyayari kailan? Ang pagmamana ay nangyayari po kapag namatay na po ang nagpapamana. So for example, namatay po ang pinanggalingan ng property ng 6:57 p.m. May 13, 2024, 6:58, kayo na po ang may-ari ng property. At kahit pa halimbawa, no, kayo ay kinasal bukas, parang bawal ikasal pagka may namatay. Halimbawa, kinasal kayo bukas, tapos ay nabahagi ninyo yung property ay sa 2025 pa, yun po, no? Yun po ay pagmamay-ari ninyong dalawa ng asawa mo. Dos Compañeras. Masaklap ba? Masaklap kung kayo ay ang ending ay hiwalayan. Pero kung hindi kayo maghihiwalay, it should not be an issue. Nagiging issue lamang po ito, kapag ka po nagkaroon ng hiwalayan o kaya ay may namatay dahil paaring maghabol ang mga kapatid. Dos Compañeras. Lalo na po kung walang anak na naiwan. Ayan. Now, again, yung pong sumasaklaw sa inyo ay absolute community of property. So, kailan lang ba na-dissolve? O ano ba sa Tagalog yung dissolve, Attorney Cam? Nalulusaw. Talagang literal natatapos yung absolute community of property. Kapag ka namatay na yung isa. O kaya naman, kung nagkaroon po kung meron pong decree of legal separation. Attorney Cam, ano nga ba yung legal separation? Ito yung ini-issue po ng korte na nagsasabi na kayong dalawa ay hiwalay na. No? On record. Pero kasal pa din kayo. Separation from bed and correct. ward. Ibig sabihin, pwede na lang kayong tumira sa ibang bahay, pero hindi pa rin kayo pwedeng magkaroon ng sexual relationship with anybody else dahil nananatili kayong kasal. Kapag meron kayong sexual relationship with somebody else, pag babae ka, pwede kang managot for adultery. Kung lalaki ka at nakapag-live-in ka, no? At ng bahay ka. May ibinahay kang babae at tumira kayo kasi baka naman roommates lang. Housemates lang. Pero kung kayo ay tumira together, no? At kayo ay bilang mag-asawa, kahit may asawa pa siya o may asawa ka pa, yun po ay concubinage na maituturing. Dos Compañeras. Basta, panyera, di ba? Ang crucial dyan, hiwalay sa kama, hiwalay ng bahay. Hiwalay ng bahay. Pero, sabi nga ni Panyera, kasal pa rin, tali pa rin. Yes. O kaya naman po, no? Na anal, ibig sabihin, merong rason, merong depekto dun sa inyong kasal, and therefore, no? Pwedeng i-terminate ng korte ang inyong kasal. O kaya naman ay nadeklarang walang bisa ang inyong kasal because may mga circumstances ito. Ibig sabihin, void from the very beginning. O kaya naman, hindi kayo naghiwalay. Pero hiwalay na ang puti sa declare. Judicial separation of
property na, ibig po sabihin na judicial, sa korte ginawa. Dos Compañeros. Nag-liquidate na kayo, ang iyo ay iyo, ang akin ay akin na, hatiin na natin ang mga pagmamay-ari natin. Ayan. Pero kasal pa rin kayo. Ang Ayan. tanong, Panyera, kailan ba yung divorce? Yun din ang malaking tanong namin. Kailan ba? Umuusad na ba? I-push nyo po. Push nyo yan. O, kung kayo po ay swerte na kagaya ni Attorney Cam, sinwerte kayo sa inyong asawa, bigyan natin ng pagkakataon yung mga hindi sinwerte, no? Na makahanap ng pangalawang Gloria. Pagkalalaki, Pangalawang langit. Charot. Tama ba yun? Dos Compañeras. Anyway. Second heaven daw eh. Okay. So, kaya po namin binanggit ito mga basic principles na ito kasi gusto nating malaman, no? Kung halimbawa po yung bahay ay pinatayo ninyong dalawa, naturalmente, kayong dalawa ang nagmamay-ari nito. O kaya naman, no, kasal na kayo nung ipinatayo ito, kayo pa rin dalawa ang nagmamay-ari nito. Pero, ang pinagtatalunan dito, yung lupa na mana. No? Kung mana, tinanggap bago ang kasal, kayong dalawa ang nagmamay-ari dito. Therefore, hindi ka pwedeng palayasin. Kahit pa yung bahay lang ang pagmamay-ari ninyo, hindi ka rin basta na lamang palayasin. Pero, no, kung halimbawa yung bahay at lupa, mana ng asawa mo at pumunta ka doon, ang dala mo lang ay ang sarili mo, no? Kumbaga at minana ito during the marriage, pwede ka nga talagang palayasin, di ba? So ang sagot doon sa question, depende po sa mga circumstansyang nakapaloob doon sa yung pag-occupy ninyo sa property. Dos Compañeras. Kasi attorney ka magkahiwala yung owner, minsan may pagkakataon magkahiwala yung ownership ng lupa at ownership ng bahay. Kasi kaya nga po magkahiwalay sila ng tax declaration. Hindi po ba kapag kayo ay nagbabayad ng amilyar taon-taon, di ba? Iba yung binabayaran mo sa bahay, iba yung binabayaran mo sa lupa. Yes. Okay, kung walang improvement, certificate of no improvement ang lumalabas. Dos Compañeras. Ayan. So, yan na po ang buod ng sagot sa ating question of the night. Tsaka kasi Panyera, itong mga ganitong sitwasyon, sa ating mga kababayan, hindi naman talaga tayo nag-prenuptial agreement. Oo, di ba? Wala namang bihirang-bihira. Maliban na lang kung kayo ay may mga kakayahan o kaya medyo may sinasabi sa buhay. Maliban na lang kung kayo ay Attorney Chua and Governor Mandanas. Diba? Sabi ni Attorney Chua ay nagkasundo sila ng prenuptial agreement bago sila. Correct. Si Mandanas po ay 80 plus years old. Attorney Chua is 30. Parang mayroon silang 50 years na gap. No? At saka tapos parang sikat po kasi ito, no? Trending the previous days kasi nga si Governor Mandanas ay husband dati nung governor at naging kongresista din sa amin sa Marinduque, no? Who died the other year. At saka kung katulad nyo si Heart Evangelista at saka si Cheese Escudero, meron ba silang prenuptial meron agreement? din silang prenuptial agreement. Okay. O, diba? Okay. Kaya naman ay, sino ba may mga prenup? Kasi si Chris Aquino at saka si James Yap, wala sila. No? Kaya that time ay mayaman na si Chris, si James Yap naman ay baguhan pa lamang na basketballista. Swerte, parang tumama daw sa loto. Ayun. Dos Compañeras. Magandang gabi, sabi ni Gael, swerte ni Gov. Kasi mas mayaman po kasi sinasabi kasi mas maraming properties si Attorney Chua. Okay, so wag na po nating pakialaman yung kanilang emosyon, yung emotional na aspeto. Naihalimbawa lang namin. Okay, paano kung sila lalaki ang ibinahay? Swerte. Swerte. Ito daw, Lucy Torres. Lucy Torres. Meron ba silang prenuptial agreement si Lucy Torres at saka si sure. Richard Gomez? Hindi natin alam. Sure. Okay. Sabi ni Kenneth Arevalo, sa'yo na ang lahat. Akin na. Sige, tatanggapin namin. Magandang gabi sa'yo Ngoyong Montes, Bob Boy, sa Puerto Princesa City sa Palawan. Jason Abolencia, Odette Oxales, Fiesta Mart Royal and Violeta Montecalvo Zambrano. Gayun din si
Wilfredo Sinense at Wilson Aldea ng Zambales. Magandang gabi rin po sa mga taga-Talugtog, Nueva Ecija. Attorney Cam, batiin mo na yung mga iba pa sa YouTube. Ito, magandang gabi rin po nakatutok sa atin sa YouTube. Ayan wait lang ang hirap. Ang hirap ba? Hindi pa ba? Hirap basahin. Okay. Si Maria Teresa Lazaro, taga Hong Kong yan, Attorney Cam. Nakikita ba kayo ni Gael dyan, Ma'am Teresa Lazaro? Ito sabi ni Henry Dolohan, pabati po dito sa may Zambales. Arlene Mangabang, good evening po and belated happy Mother's Day po, sabi niya. At ganun din po si Angelique Zel, sabi niya, absolute community of property, sumasagot. Isa naman, conjugal property po. Naku, ano ang tama doon? Mamaya, abangan po Eli ninyo. Abanto, nandito na, Ginoong Eli Abanto, nandito na ang paborito mo, si Attorney Cam. Sabi niya, good evening dos compañeras watching from my small farm in Labo, Camarines Norte. Mabuhay po ang mga farmers. Dos compañeras. Ito, magandang gabi rin po kay Ivy Gutierrez El Romero ng Tandang Sora, Quezon City. Peter Lynn Sanchez ng Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Ayan. At si Gingerbread na nanonood sa atin dyan sa may Zamboanga City. May gingerbread pa ba kahit hindi Christmas? Di ba gingerbread is famous during Christmas? Oo, ito diba? pa nga sabi si Dolfring Alain, sabi niya, magandang gabi po, nanonood kami, pa-shoutout dyan sa Antipolo, and Maria Cecilia Cumora ng Rizal and Eman Carrera. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Cam. Yung first question natin. Kanina mayroong question yung tungkol dun sa... Ito yung question niya. Oo. Si Ray Mendoza. Yung pangalan sa land title, Yes. Juan de la Cruz and or Maria de la Cruz, at Juan de la Cruz married to Maria de la Cruz. Okay, ganito po ang titingnan natin. Generally, no, lahat po ng properties acquired during the marriage, no, kahit yan pa ay nakalagay dyan ay Juan de la Cruz married to Maria de la Cruz. Kung ganyan po ang pagkakasulat sa title, kung ito naman po ay binili, kayong dalawa pa rin po ang nagmamay-ari nito. Pero kung i-interpret po natin sila, no, na Juan de la Cruz married to Maria de la Cruz, kung tutuusin parang kasi yung married to, yun po ay adjective lamang, description po yun ng status nitong nagmamay-ari. Ibig sabihin, si Juan de la Cruz may asawa na, no? Regardless kung sino man yung kanyang asawa. At kung sa interpretasyon po na without considering yung background kung paano ito nakuha, ito po ay pinapalagay na conjugal. Pero, or bahagi ng absolute community of property. Pero, kung halimbawa po nakalagay ay Juan de la Cruz and Maria de la Cruz, pero sa totoong buhay, ito ay mana ni Juan de la Cruz at tinanggap ito during the marriage, kaya nga nakalagay na doon na married to Juan de la Cruz and or Juan de la Cruz. Kung mana po ito, hindi po maaring angkinin na siya ay nagmamay-ari din nitong si Maria de la Cruz. Bakit? Again, mana po ito, no? Dos compañeras. In short, kung sasabihin lang po natin na married to, parang ang nagmamay-ari po ay yung isang tao lamang. Pero may asawa na siya, no? Kaya lang kasi kahit ganito po ang sitwasyon, no? Kung halimbawa ito ay binili ninyong dalawa, kahit ganun po ang lumalabas sa titulo, kayong dalawa pa rin ang nagmamay-ari. Dos compañeras. Kaya hindi po controlling yung nakalagay doon sa titulo. Although, no, kung hindi po alerto yung mga parties doon at hahayaan na lang dahil ay married to lang, baka sa kanya lang ito, maaari po makalusot kung hindi po alerto. Dos compañeras. At the same time, kung sakasakali naman po end ang nakalagay, ibig pong sabihin, pinapalagay na kayong dalawa ang nagmamay-ari. Pero, no, pwede po itong i-dispute ng totoong nagmamay-ari kung ito ay mana during the marriage. Again, nagmamatter din po kung alerto po kayo. Dos compañeras. Ayan, Attorney Cam. Eto, may question dito mga attorneys. Kapag exclusive property ko po, kailangan pa ba ng pirma ng asawa ko?
Ay, magandang katanungan. Ngayon po, no, kapag halimbawang exclusive property, dahil kayo nga po ang may-ari, eksklusibo, no? Ibig sabihin, kahit hindi kailangan ng marital consent ng inyong asawa, pwede nyo pong ibenta yung property. Pero para hindi magalit si Mrs., sabihin nyo na lang. Oo. Di ba? Usually, ang nilalagay dyan with my marital consent. Pero hindi naman po talaga kailangan. Basta kailangan lang mapatunayan na ito nga ay mana during the marriage. At exclusive property mo. Pero to be safe, attorney ka, maganda pa rin na isali mo siya sa pirmahan, di ba? Dos Compañeras. Si Eduardo Biscocho, nanonood sa Kingdom of Saudi Arabia. June Bascarce, magandang gabi. Sabi ni Eduardo Biscocho, pa-shoutout naman po ng Happy Mother's Day sa aking pinakamamahal na asawa dyan sa Pinas, San Jose del Monte, Bulacan. No, ay anong pangalan ng asawa mo? Ginoong Eduardo Biscocho. Pakibigyan ng pangalan at baka naman yan ay dalawa. Joke lang po. Dos Compañeras. Okay. Ito, Panyera, sabi dito, may question. Kapag nagkaroon po ba ng prenuptial agreement, pwede po bang magpirmahan na lang kaming dalawa ayon sa aming napagkasundoan? Okay, yung prenuptial agreement po, although kailangan po no na may pirma kayo sa inyo na pagkasundoan, kailangan din po itong mapanotaryo. Ayan, at kailangan po ma-submit ito sa civil registry para naman po sa registry of deeds para makita na ma-annotate kung paano nyo po pangisawahan yung mga properties ninyo. Kasi kailangan po ng inventaryo, no? Kailangan pong inventaryo doon sa inyong mga properties, no? Hindi po kailangan na sobrang formal. Importante lamang po na, again, sabi ni Attorney Cam, notarized. Ayan. Dos Compañeras. Ang saya daw natin, sabi ni Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano. Okay, eto Attorney Cam. Paano po, Attorney, kung yung asawa ko po ay natalo sa sugal at sinangla ang bahay namin? Oh, ayan na. Sino dyan ang mahilig sa casino? Nakapunta ka na ba ng casino, Attorney Cam? Nakasilip na ako, Panyera. Nakasilip na ako kasi yung paborito namin kainan nasa tabi ng casino. Ayan. Makikita mo doon, pinipray over ang mga slot machine. Oo nga, tsaka parang natawa ako doon, Panyera, no, kasi nakasilip ako one time dahil may nagsama nga sa akin. Parang hinahawak-hawakan. So, pinipray over yun. Ano ka ba? Manifesting. Akala ko, Panyera, yung parang yung touchscreen. Hindi pala touchscreen yun. Pray over pala tawag doon. Pinipray over. Sana manalo. Ganun pala yun. Mga slot machine manifesting, yun, diba? Yes, manifesting. Okay. Ganun pala yun. Pero ito yung tanong niya, yung asawa daw niya ay natalo sa sugal at sinangla ang bahay nila. Unang gusto kong malaman, ito ba ay isinangla bago ipinusta yung pinagsanglaan? O ito naman ay ipinusta sa sangla ang bahay nyo, no? Kasi maaring magkaroon po ng pagkakaiba. Ibig sabihin, sinangla muna, pero legit ang pagsasangla, pagkatapos yung pinagsanglaan, yun ang ginastos sa pagsangla, sa pagpusta. O kaya naman ay ipinusta na, yung bahay mismo ang ipinusta, no? Kasi maaari po magkaroon ng diferensya. Dos Compañeras. Unang-una, para po maisangla ang pagmamay-ari ninyong dalawa, ang miyembro, ang bahagi ng absolute community of property, kailangan po ng consent ninyong dalawa. Sanglaman yan o bentahan, kung kapag mamay-ari po ninyong mag-asawa, kayo pong dalawa dapat ay may consent o pipirma sa dokumento. Ngayon, kung ipinusta, awayin mo ang asawa mo. Pero, Attorney Cam, kung yung mismong bahay, no? Yung mismong bahay ang ipinusta sa sugalan, pwede po ninyong mahabol. Bakit, no? Kasi po, kapag ka ang isang tao ay nagsugal, no? Isang taong may asawa ay nagsugal, yung pong talo niya, kanya lang yun. Pero yung panalo sa sugal, sa inyo pong dalawa. Pangalawa, no? Kapag ka po sa mga ganitong, halimbawa, pasugalan, lalo na kapag illegal, yun pong nanalo sa sugal, no? Hindi po siya maaring pumunta sa korte para sabihin, Judge, nanalo ako sa sabong Tapos, nanalo ako sa ano bang tawag dun sa sabong na illegal, Attorney Cam? Sa isabong? Whatever. Kung ano ba sa tawag doon, sa sugal na illegal. Judge, nanalo ako doon sa, ano ba yung mga... Illegal ba isabong? Yung mga nanalo ako doon sa pasugalan doon sa amin. Ang tawag doon? Sa wala, sa meron, sa pula, sa puti.
Ang dami ko na sinabi. Ano? Judge, nalo po ako sa sabong Hindi po binigay sa akin yung napanalunan ko. Kapag ka po ganito, hindi kayo maaaring dumulog sa korte. Bakit? Illegal po. So, hindi kayo maaaring dumulog sa korte kapag illegal ang inyong transactions. Diba? Sabi nga, he who comes to court must come with clean hands. At saka yung mga ganitong transaction, unenforceable po ito, hindi maaaring ipatupad sa korte. Dos Compañeras. So to answer your question, ano ba ang nangyari muna sa inyo? No? Basta ang tatandaan mo lang, yung talo ay para ang magdadala lang noon, ang dapat na managot lang noon, ay yung nagpatalo. Pero hindi dapat madamay ang inyong mga ari-arian na bahagi ng absolute community of property or conjugal partnership of gains. Ang nagpatalo, yun lamang ang may responsibilidad. Pero pag panalo ka sa loto, kayong dalawa. Hayahay. No? Specific po ang batas patungkol dyan. Ayan. Attorney Cam, next. Eto, sabi rito, ako po ay may dating asawa, namatay po siya pero meron po kaming 2 anak. Nag-asawa na po ako ulit at meron na po ulit akong 2 anak. Umutang po ang current husband ko sa iba. Pwede po bang ipambayad yung dati naming property ng aking asawa? Yan. Hindi po na G. Oo, parang nangyari pa Nyera. So, meron siyang dating asawa, meron silang anak noon. Ngayon, nag-asawa siya uli. So, meron siyang 2 ulit na anak. Nagka-utang yung kanyang husband ngayon. Gusto nilang bayaran. Medyo may kalakihan siguro. Ngayon po, ang tanong, pwede niya pang ipambayad yung property ng dati niyang asawa. Diba? So, ang sagot po, kung kasama po ba yun? Kunyari, sa Absolute Community of Property Regime, hindi po kasama po yun, ha? Dahil ang property po ng spouse sa former marriage ay hindi kabilang at excluded po sa Absolute Community of Property. Yes. So, parang nagkakaroon kayo ng relative separation of property kasi pinoprotektahan po ng batas, yung mga properties na na-acquire dun sa first marriage at inire-reserva po ito para doon sa mga anak sa una. Para din naman hindi sila madehado kung sakasakali. Dos Compañeras. Ito pala, Attorney Cam. Sabi ni Bert sumaklolo sa atin. Sabi niya, ay, tupada po ang tawag sa illegal na sabong. Tupada. Yung iniisip ko. Kasi may mga legit na sabong, di ba? Pero ano nga ba yung maramihan sabong? Yung talaga rumble? Meron ganun eh. May ganun nga eh. Meron kasing sabungan malapit sa bahay namin nung nasa grade school ako. Pero sarado na. Pero ako may napaka-ingay yung logis. Logis. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng logis. Ayan. Pero may mga iba na parang hanggang ngayon medyo legit pa. Pag hindi nga legit, yun nga yata. Ayan. Thank you sa okay. Sabi. Yes. Thank you very much, Bert. Ito, Attorney Cam, June Bacarse. Ikaw pa lang magtatanong eh. Ito, baka basahin mo yung kay June Bacarse. Tsaka, meron pa rin question si Eduardo Biscocho. Sasagutin po natin yung 2 yan. Ayan. Sa pagbabalik pa, Nyera. Pagbabalik pa ba? Oo. Pasensya na kayo, ha? Anthony Corrales, Bert Eduardo Biscocho, gayon din si Odette Oxales at Fe Tolentino Yalong. Derby ang tawag, attorney. Okay. Thank you. Len Heron, Derby, malakasan na sabong. Ayan, tama. Okay, Alexis Tiger at maraming iba pa. Ibig sabihin may mga nakikinig sa atin ng mga sabongero talaga. Yung iba kasi hindi naman sabongero pero familiar sa kanila. May mga kilala silang nagsasabong. Yung iba naman nag-aalaga lang ng manok, binibenta, nininegosyo para yung mga sabongero sa kanila bibili. Anyway, sa ating DZRH Malakas promo question, Attorney Cam. Para sa mga gustong sumali po manalo ng 500 pesos, sagutin lamang po ang aming katanungan. Ready na po ba kayo? Ang ating katanungan, eto po, ano ang sumasaklaw sa mga ari-arian ng mga ikinasal na walang prenuptial agreement mula po August 3, 1988 onwards? Yes, ipadala lamang po bilang private message your name and your answer and your Gcash at kung nasaan kayo at pipili po kami ng isang mananalo ng 500 pesos. Paalala lang po, every weekend lamang po ang release ng ating premyo. Magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Kami pa rin po ang inyong mga nakakasama. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako naman po si Attorney Cam. At ang oras po natin, 7:18. Dos Compañeras.
Attorney Rina Seco po dito sa Dos Compañeras kasama si... Attorney Cam! At syempre, tinatalakay po natin patungkol sa mga usapin ng property ng mga mag-asawa. No? Ito muna, Attorney Cam, before we read the messages of Eduardo Biscocho and June Barcarce. Ito muna, batiin lang natin. Magandang gabi po sa mga taga Legazpi City. Si Albay, sabi niya, Happy Monday sa Attorney. Watching po dito sa Legazpi City. Maraming salamat po sa palagi ang pag-share ninyo ng inyong mga kalaman tungkol sa aming mga karapatan. Talaga pong malaking tulong na iiwasan pong maloko at nakakaiwas sa komplikadong kaso kapag may alam sa batas. Thank you very much at magandang gabi po sa mga taga Legazpi City. Si Albay. Attorney Cam, yung kay Eduardo Biscocho. Sabi niya, may katanungan po pala ako, may minana po ang aking asawa na lupa sa kanyang ama at ina. Ang tanong po, ganito po, kung ibibenta po namin ng lote, may karapatan po ba ang kapatid kahit po minana na? Mm-hmm. So, ayan, ano po yung ang medyo critical po kasi kung halimbawa, minana siya na napatransfer na sa pangalan niya at kung kailan kayo kinasal, yun yung hinahanap namin yung August 3, 1988. At kailan, nung minana ba, kasal na ba kayo o minana ito nung single siya kasi nagde-defer po yan. So kung halimbawa minana po niya nung single pa at kayo nagpakasal, kayong dalawa po ang may-ari ng property. At wala nang karapatan yung mga kapatid, especially kapag na-transfer na po sa kanya. Kapag nagkaroon na sila ng extrajudicial settlement of estate. So yun po ang pinaka-importante. Yes. Ito po ba ay kumbaga ito po ba ay share na nung asawa ninyo sa mana? Kasi kung share na nagkaroon ng settlement at share na talaga ito ng asawa ninyo, wala nang karapatan yung kapatid niya. Maliban na lamang kung halimbawa po halimbawa hindi pa na-settle yung estate at wala pa siyang nakukuha, or kung halimbawa lamang ang asawa ninyo nang nakuha or nauna na itong ibinigay at bahagi pa rin ito noong tinatawag na advance legitime, of course, medyo komplikado na ito. Pero ang tingnan nyo na lang po ba, ito po ay share na ba niya sa mana? Correct. Kasi kung share na ito, wala na pong pakialam ang kapatid. Basta lahat po sila ay nakapagparte-parte na. Lalo na kapag nakatitle na to sa asawa mo, wala nang problem. Dos Compañeras. Thank you, Attorney Cam. Now, si June Barcarce, pasingit po, nagloko yung asawa ko. Sila na ang tumira sa bahay na pinatayo ko. Tapos nagpatayo na rin ako sarili kong bahay kasama ko ang mga anak ko. Conjugal pa rin ba? May kinakasama na siyang iba. Ayan. Actually, lalabas po na conjugal pa rin. Pero this is what you can do, Pwede po kayo na una magpa-separation, judicial separation of property pa rin po kayo o na po kayo, at saka hilingin po ninyo na dahil siya nga ang nagbigay ng cause o dahilan para sa legal separation, kasi yung pangangaliwa, Attorney Cam, is a ground para po sa legal separation, at ipa-forfeit po ninyo yung kanyang share doon sa absolute community assets. Ibig po sabihin, wala na siyang matatanggap. Tanggalan nyo na rin po siya ng mana. Dos Compañeras. Attorney, yung lupa po na may ongoing case, pwede po bang gawa ng EJS, extrajudicial settlement? May case pa. Actually, pwede naman po na masali ito sa extrajudicial settlement. I-allege lang po na meron kayong interest doon sa property na ito. I-allege po ninyo doon. Ayan. Dos Compañeras. Binenta nyo po yun kung ano pong interest na ninyo doon sa property na yun, manalo matalo, yun din lang din po yung mamanahin nung bibili. O kaya halimbawa po ay inyong property, may naghahabol doon, kung ako naman yung naghahabol, ipapa-annotate ko ito. Tama. Diba? Para kung sakasakali naman ang resulta, halimbawa magkakaso-kaso, magiging subject pa din doon sa, yung halimbawa ibibenta ito, yung karapatan ng magiging buyer ay ayon lamang sa karapatan doon sa naging desisyon ng korte. Ayan. Para po maging binding sa third persons. Dos Compañeras. Okay, Attorney Cam, we have 2 minutes left. May papatiin ka pa ba? Ito, magandang gabi. Pahabol na greetings muna sa ating mga nanonood po sa DZRH News. Ayan. Nawala.
Ang bilis naman mawala. Ang bilis nga mawala eh. Yung mga nanonood sa atin, ang bilis. Wait lang po, Ito, ha? attorney, pwede po ba mag-quit claim ang father-in-law ko with his thumb mark dahil meron na siyang Alzheimer's disease? Bali, willing naman po ang mother-in-law ko na magpatunay. Mother-in-law ko po ang legal wife. Pwede ko pa po ba itong igiit kahit ayaw po ng ibang anak ng kapatid ng wife ko? Ang dinadahilan po nila ay dapat maghintay muna mamatay ang father-in-law ko bago mag-partition. Okay. Actually, unang-una, no, hindi po ninyo pwedeng papirmahin ng quit claim ang father-in-law nyo kung meron siyang Alzheimer's disease. Bakit? Kailangan po nasa tamang pag-iisip kapag pipirma ng anumang ganitong dokumento. So, the answer is no, hindi po ninyo pwede siyang patamarkin doon sa dokumento dahil wala po siya sa saktong pag-iisip. Pangalawa ay hindi po kasi pwedeng manahin na kaagad i-partition ng mga properties unless yung mismong may-ari po ang nag-i-initiate nito na advance na pinapamana. Pero ito, igalang po ninyo ang tatay ninyo, ang father-in-law ninyo. Yung buhay pa, pinag-aawa niyo ng mga properties niya, di ba? O, ito nga isa pa, parang ganito rin to. Sabi ni Geraldine Terol, good evening po mga attorney, ask ko lang po, paano naman po kung buhay pa ang magulang pero namatay na ang anak? Pwede po bang paalisin ang manugang sa property ng magulang? O, ayan, kung buhay pa po ang magulang at nasa kanila po ang pagmamayari ng property, hindi naman po namana nung anak kasi naunang namatay yung anak, ang mga magulang pa rin po, ang may-ari ng property. So, pwede pong paalisin yung kanilang manugang. Although yung halimbawa, kasi parang patayo nila yung bahay. Kung kayo pong mag-asawa ang nagpatayo ng bahay, either balhin po ninyo kung mas malaki ang value ng bahay property ninyo. Pwede po kayong mag-offer na bilhin nyo yung lupa o kaya naman ibenta po ninyo sa kanila yung bahay na ipinatayo ninyo at yun po ang gamitin yung panimula. Dos Compañeras. Atat nga daw eh. Sabi ni Gael. Anyway, Attorney Cam, sa ating DZRH Malakas promo. Babasahin ko na habang pipili na si Panyera ng winner natin. Ang question po sa ating Malakas online promo, ano ang sumasaklaw sa mga ari-arian na mga ikinasal na walang prenuptial agreement mula po August 3, 1988 onwards? Ang tamang kasagutan po ay Absolute Community of Property. At ang ating winner, Panyera. Ang ating winner, Attorney Cam. Saglit lang. Ay, ano ba to? Nawala na ako. Okay, congratulations sa iyo, Michael Barberan. Ang sagot niya, Absolute Community of Property, taga May Ogob o Campo Camarines Sur. Congratulations sa iyo sa Sabado po or sa weekend po, matatanggap ang inyong premyo. Dos Compañeras. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin. Kasama po natin din ngayon ang mga nagsisilbi nating online PAs, Production Assistant Gael Enriquez and Kenneth Arevalo. At syempre, sabi sa mga Bisaya, sa kabilang pikas. Sa kabilang side, nakasama natin Norman Moraga. Kami naman po inyong mga nakasama tonight. Ako pa si Attorney Rina Seco. Ako po si Attorney Cam. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang tabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Kasama si Miss Cheska Bobadilla at syempre si Doc Edwin Bien. Dos Compañeras.